Ito na ata ang pinakamurang gaming phone na nahawakan ko at ito lang naman ang iQOO Z8. At paano ko nasabi yon? Dahil sa presyong 13,000 plus pesos na pwede mo pang makuha ng 12,000 pesos kapag nakakuha ka ng voucher, eh meron ka ng Dimensity 8200 chipset na solid talaga pagdating sa gaming. Same chip lang naman to na ginamit sa Xiaomi 13T, Vivo V29 Pro, Oppo Reno 11 at kung ano-ano pa na yung presyo above 20,000 pesos or above 18,000 pesos. At hindi lang yan, dahil meron na rin tong latest at malaking RAM and ROM, meron na rin tong super smooth na UI at magandang camera. At lahat yan pag-uusapan natin sa video na to. Kaya ngayon, simulan na natin, let's go! So, i-skip na muna natin yung unboxing mga kaparakoy dahil nakagawa na tayo dito ng short ASMR unboxing. Panoodin nyo na lang, ilalagay ko yung link dyan sa description. Anyway, pagdating dito mga kaparakoy, unahin natin yung kanyang design. Meron nga pala tong 3 color variant which is yung white, silver, black, and also yung blue color niya. Dahil ang meron lang tayo dito is yung black, kaya magpo-focus tayo sa black variant. Okay, pagdating sa design nito, meron tayo ditong matte finish back at makikita natin dito yung iQOO na word dito sa bandang ilalim na part. And then meron din siyang touch ng glossy metal ceramic plating dito sa kanyang camera part. Na kung saan, nandito na rin yung kanyang dual camera setup at may nakalagay na rin dito na OIS. If we zoom a little bit, pagdating sa mga sides ito, unahin natin yung bottom side. Makikita natin dito kapare ko yung ating SIM card tray, main microphone, USB Type-C charging port, and also stereo speaker. Pagdating naman sa right side nito mga kapare ko, yung makikita natin dito yung ating volume rocker, and then nandito na rin kapare ko yung ating power button na side-mounted fingerprint na rin. And then pagdating sa top side nito, meron pa rin tayo ditong isang microphone and also yung ating audio jack port at saka yung ating IR blaster. Pagdating naman sa left side mga kapare ko, wala na nakalagay at malinis na malinis. So, iset aside din natin yung mabilisang pagtingin sa design and also looks itong ating iQOO Z8. At pag-usapan agad natin yung ganyang gaming capability dahil ito yung pinaka main reason kung bakit ka bibili ng iQOO Z8. Okay, simulan natin sa chipset na ginamit dito. Meron lang naman tong MediaTek Dimensity 8200. Nakagaya ng sinabi ko kanina na isang gaming chipset, binubuo lang naman to ng CPU na octa-core na merong max clock speed na 3.1 GHz at GPU na Mali G610 MCU6 na nakakuha lang naman ng 900 plus and 2 benchmark score na almost 1 million score na mga kaparakoy. Na kung i-compare natin yung lakas ng chipset na meron to sa mga phone na bagong release kagaya ng Poco X6 Pro, di hamak na sumusunod talaga yung performance itong iQOO Z8 dito sa Poco X6 Pro. Kung i-compare natin yan sa mga phone na nirelease ngayon 2024, pangalawa siya sa pinaka-okay. At pagdating sa kanyang thermal mga kaparakoy, pasado din sa ginawa nating testing dahil decent at nakakuha tayo ng pasadong score dito. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, itong mga result na to is just a expectation setter. Palalaman pa rin talaga natin yung pinaka-performance nila once na-try na natin to sa mga game. Kaya ngayon, simulan na natin yung ating gaming test. Let's go! So, simulan natin yung una nating gaming test dito sa Mobile Legends, yung pangmasang laro sa Philippines. And then yung supported settings siya dito is meron na tayong ultra graphics and then super frame rate mga kaparekoy. At pagdating sa kanyang gaming performance kaparekoy, ay makakakuha tayo dito ng decent 80 to 90 FPS. Pero bumababa din yung FPS niya sa 70 to 78 FPS. At sa loob ng 2 weeks sa paggamit ko sa phone na to as my daily driver gaming phone, 70 FPS lang talaga yung pinakamababa na natala ko dito, which is nice. And by the way, yung game mode nga pala na nalalaro natin dito sa ating gaming test is Mayhem mode ng Mobile Legends. So dito, enhance yung mga skill ng hero. Baka kasi yung iba dyan magtaka bakit ang haba ng hook ng prank ko dito. Baka pag-isipan pan-cheater ako. So Mayhem mode po ito. So ito rin din kasi yung game mode na pinaka nagustuhan ko and favorite ko at madalas ko nilalaro sa halos lahat ng device ko. At sa loob ng 2 weeks, ilang beses din ako naglaro ng Mayhem dito sa device na to. At maganda rin itong gamitin pang example sa mga gaming test natin dahil nga kagaya ng sinabi ko, yung Mayhem is enhance yung skill dyan. Maraming animation, maraming spam ng skills, maraming mga ganap. Kaya doon natin makikita yung capability ng device ito kung paano niya i-handle yung ganong stress. And yeah, so far sa loob ng 2 weeks sa yun, wala ko nakitang pagbagsak ng performance ang iQOO Z8 dito sa Mobile Legends, pati sa ibang mga mode ng Mobile Legends. Kaya masasabi ko na super decent ng performance ng iQOO Z8 sa Mobile Legends. So pagdating naman sa kanyang thermal, after ng 35 minutes sa paglalaro, by the way, isang game lang yon ng Mayhem, nakakuha tayo dito kaparakoy ng 37 to 39 degree Celsius. So dito mapapakita talaga natin na hindi ganon pinagpawisan itong phone na to dito sa Mobile Legends. Kaya ngayon, isa lang natin yung isang mabigat na game, which is Genshin Impact. Tingnan natin. So pagdating dito sa Genshin Impact, yung kanyang supported settings is kayang-kaya niya kaparakoy ang highest graphical settings at 60 FPS. At pagdating sa kanyang gameplay mga kaparakoy, makakakuha tayo dito ng decent 60 FPS pero bumababa ng
35 to 50 FPS kapare ko yung kanyang FPS once na marami ng mga nangyayari sa mismong mapa or marami ng mga nangyayari sa mismong game. For example, yung nakikita nyo ngayon na grabe yung animation, grabe yung mga monster, grabe din yung mga supers ng mga heroes natin, nakikita ninyo na bumababa ng below 50 FPS kapare ko yung kanyang FPS, which is pretty normal lang naman mga kapare ko, dahil habang naglalaro ka nito, hindi mo may experience or hindi mo mapapansin na yung iyong FPS ay bumababa dahil hindi mo masyadong dama. Dahil yung 35 or 40 or 50 FPS consider as normal na FPS pa yan sa mga game mga kapare ko, at hindi yan malagtingnan unless pumalo yan ng 24 or kaya ng 15 or below ng 20 FPS. Diyan ramdam na ramdam yung pagiging laggy niya. Pero dito, as you can see, kitang-kita nyo naman, maganda yung kanyang animation, maganda yung kanyang gameplay, and also hitik na hitik niyang graphics niyan, pero okay na okay at smooth pa rin yung ating gameplay. And lilinawin ko lang mga kapare ko, hindi lang po putyo-putyong account yung gamit-gamit natin dito. Kitang-kita nyo naman yung animation and also dami ng monster na kinalaban natin dito sa gameplay na to. And then sa loob din ng 2 weeks sa paglalaro ko dito, wala akong nakita na abnormal na pagbagsak ng performance nito. At ang pinakamatagal na paglalaro ko dito sa Genshin Impact gamit tong phone na to is 1 hour and 30 minutes. Tinapos ko lang yung mission nung account na to. By the way, shoutout nga pala doon sa kaibigan ko na nagpahiram ng account na to, dahil dito mapapakita ko sa inyo yung mismong buong mapa ng Genshin Impact at kung gaano kalalakas yung monster dito at kung gaano kadadami yung animations na i-render ng phone na to. At kung makikita naman ninyo, effortless na kayang-kaya niya. So pretty decent yung performance niya dito. So after ko tapusin yung ibang daily missions, umabot ng 30 minutes yung paglalaro natin dito. Kulang-kulang, it's around 29 minutes siguro. Nakakuha tayo dito kapare ko ng 40 to 41 degree Celsius, which is pinapatunayan lang na maganda yung thermal technology neto. Sa Call of Duty Mobile naman, yung supported settings siya dito mga kapare ko is meron na tayong very high graphics dito and ultra frame rate. Pero kung gagamitin natin yung ultra frame rate, automatic na bababa yung kanyang graphics quality sa low, which is yun yung condition para magamit natin yung ultra frame rate. At pagdating sa kanyang gaming capability, napaka-decent at maganda yung performance natin dito. Hindi na natin pa kinakailangan pa ng explanation, talagang okay na okay siya kapare ko. Nakakuha lang naman tayo dito ng 90 FPS at nag-drop siya ng 86. Usually, papitik-pitik lang naman, lalo na kapag marami mga nangyayari and also kapag walang nangyayari. Ewan ko ba dito sa CODM? Anyway, kagaya na sinabi ko, pagdating sa kanyang performance, walang magiging problema dito. No need to explain pa. Okay na okay yung gaming capability netong Z8 sa ating CODM. At pagdating nga pala sa temperature na nakuha natin dito mga pare ko after ng 1 round, nakakuha lang naman tayo ng 33 to 35 degrees Celsius at walang problema kapare ko. So syempre, tinry din natin dito yung isa pang sikat na game which is Farlight 84. So dito, supported niya na yung extreme settings at pagdating sa kanyang gaming capability dito ay okay na okay din. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS pero hindi siya stable. May mga pagkakataon na bumababa ito ng 80, 85, 90 mga ganyan kapag mayroong mga nangyayari or masyadong maraming character na naglalaban-laban sa mismong mapa. Pero ang maganda dito, wala akong na-experience na bumagsak yung performance niya. As in, yung kanyang FPS na yon ay papitik-pitik lang naman yung pagdadrop. Kaya mas madalas, permanent yung FPS niya sa 100 to 120 mga kapare ko dahil yun talaga yung kanyang main FPS. At kung bababa man yung FPS niya, kung meron tayong bagong makikitang mapa or kapag nagta-transition tayo sa ibang location doon sa mapa kasi nare-render for yun ng device natin. At kapag medyo marami lang din naman talagang kalaban. Pero madalas, nandun lang siya sa 120 or 110 and 100 or minsan yun nga nagbibelow 100 FPS. Pero ang endpoint dyan, kahit bumagsak pa yun ng 70 FPS, hindi yan lag tingnan or parang pangit tingnan dahil goods na goods pa rin yan mga kapare ko. At yung nakuha nga pala natin dyan na temperature after ng 2 games sa paglalaro natin, pumalo lang naman ng 40 to 41 degree Celsius. Which is not bad mga kapare ko para sa paglalaro natin ng 2 rounds dito sa ating Farlight 84. So nag-try din tayo dito mga kapare ko ng Wild Rift and then dito Matic naka 120 FPS settings tayo dito at high graphics. At pagdating sa kanyang performance parang CODM lang din. Walang kinakailangan pang pag-usapan, maganda yung kanyang gaming capability dito. Nakapag-stable tayo dito ng 120 FPS, merong mga papitik-pitik na pagdadrop ng 114, 116, 117. Basta ang endpoint nasa 100 plus FPS siya. At pagdating sa kanyang gameplay, wala din tayo naging problema. Responsive yung screen, wala tayong nakita na biglang pagbagsak ng performance dahil nga sisiw lang sa kanya tong Wild Rift. At usually parang mas mabigat patingnan yung MLBB unlike dito sa Wild Rift pagdating sa kanyang gaming capability kasi mas optimized ang Wild Rift kaysa sa MLBB sa iba't ibang mga devices. Anyway, yung endpoint natin dito sa Wild Rift talagang maganda yung kanyang gaming capability dito. Wala na kinakailangan pang pag-usapan. And then after ng 1 game, nag-thermal test tayo dito at ito yung nakuha natin. Nakakuha lang naman tayo mga kapare ko ng 37 to 39
degree Celsius. So wala tayong naging problema pagdating sa kanyang thermal dahil kagaya nga ng sinabi ko, hindi naman ganong kabigatan itong game na to. Based na nalaman ninyo about sa gaming test ito, ay talagang maganda at promising talaga yung specs itong iQOO Z8. However, hindi siya perfect. At dito papasok yung ibang specs nito. Kagaya ng kanyang display dahil ito ay naka 6.64-inch IPS LCD display na merong 120Hz support. At alam naman natin na kung gaming phone ang usapan, ay dapat talaga AMOLED display yan. Dahil meron itong magandang contrast ratio, maganda yung kanyang color dito, masyadong saturated, dahil ganun ang mga AMOLED display. Pero kung i-compare natin itong IPS LCD display dito sa AMOLED, eh hindi natin siya masyadong mapapansin if side-by-side comparison yung pag-uusapan natin. Pero kung ang viewing angle mo or titingnan mo yung display niya sa side part, eh doon natin makikita talaga yung pagiging IPS LCD display nito. Dahil medyo dim tingnan yung mga IPS LCD lalo na sa side, unlike sa mga AMOLED display, nakitang-kita pa rin talaga yung display. Pero pagdating naman sa display niya, eh may bubuga naman ito kapare ko eh. Dahil ito ay naka widevine L1 na rin po, merong HDR10 plus support, and also merong 120Hz, which means kung usapang movie watching or video consumption, eh wala tayong magiging problema sa device ito. Dahil sasabay ito kapare ko pagdating sa kanyang quality. Yun nga lang, kung meron akong biggest cons dito is yung kanyang bezel, dahil talagang makapal mga kapare ko. And usually, hindi na rin naman ako umaasa na magiging symmetrical bezel to, dahil nga kapare ko, ito ay IPS LCD. So meaning, mga ganito talaga yung makikita nating chin and also yung kanyang bezel kapag bibili tayo ng phone na merong IPS LCD pa rin. Although medyo compromise ang mga IPS LCD pagdating sa kanyang color, ang maganda naman dito ay iwas tayo sa AMOLED burn. Meaning, safe tayo doon sa para mga yellow stain sa screen natin kapag katagalan na natin nagagamit itong device na to. Kaya yun yung maganda dito sa ating mismong iQOO Z8. Moving on, pagdating sa RAM ROM na to, medyo promising din yung specs dahil meron na itong latest LPDDR5X na 8GB of RAM at meron din tayo ditong UFS 3.1 256GB of internal storage. Para sa presyo ng device ito, ay not bad na yung 8256 combo. At pagdating nga pala sa RAM and ROM type nito, ay maganda na nasa latest part sila. Although hindi pinaka-latest yung UFS 3.1, pero ang maganda naka-UFS version na rin ito. Dahil malaki ang dulot nito kapare ko, lalo na kapag nagda-download tayo ng mga laro, or kaya nag-open tayo ng game, or kaya merong unpacking ng resources, or kung nagtatransfer tayo ng mga files sa ibang device, gamit-gamit yung device natin na to. Kaya maganda na naka-UFS 3.1 pa rin to, although hindi ito yung latest. Pagdating naman sa battery nito, for sure, hindi kayo mabibitin. Dahil meron lang naman tong 5,000 mAh battery at 120 watts fast charging support na kung saan kaya nyong i-charge yung device ito from 0 to 100 in just less than 30 minutes mga kapare ko. Yung tipong kakacharge mo lang ng phone mo, then nagtimpla ka ng kape, umabot agad ito ng 20 to 30%, which is not bad mga kapare ko. Pagdating naman sa operating system nito mga kapare ko, ito ay naka Origin OS 3 kung saan under ito ng Android 13 at nagkakaroon na rin ng mga rumored sa mga groups na magkakaroon na to ng Android 14 software update pero hindi pa alam kung anong date, pero ngayon taon, sure daw na magkakaroon. Kaya nice yun. Ngayon mga kaparkoy, dumako naman tayo sa kanyang camera part, which is isa rin sa pinakabintahe ng device ito kung bakit ka bibili ng Z8. Unang-una sa kanyang rear camera, meron tayo ditong dual camera setup. Meron tayo ditong 64MP with OIS at meron din tayo dito na 2MP na depth sensor. At pagdating sa kanyang video resolution capability, ay kaya na itong mga kaparkoy mag-shoot ng 4K at 30fps at sa bagong update ito ay nagkaroon na rin to ng 4K at 60fps. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tayo ditong 610MP at kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30fps. At pagdating sa kanilang photo quality mga kaparekoy, maganda yung napoproduce netong photo. Okay yung kanyang photo processing, hindi masyadong matingkad yung kulay or hindi masyadong luto, kumbaga saktong vibrance and saturation kaparekoy yung nakikita ko dito. At kung i-compare ko to sa mga phone na nahawakan ko before, same sila ng quality ng Poco X6 Pro na na-review natin way back before. Which is para sa akin, ang ganda talaga tingnan kaparekoy nung kanyang mga photo. Yun nga lang, pagdating sa portrait mode ay okay din naman. Maganda yung kanyang quality. However, hindi ganun ka-okay yung kanyang edge detection. Lalo na kung magtitake ka ng portrait tapos yung background mo medyo may mga konting detail, for example dito sa plant na to, na yung mga katabi niyang flower or yung medyo malapit sa kanya na flower ay napopokus din at hindi nagiging blurred basta-basta. Meaning, hindi ganun kaganda talaga yung edge detection niya. Pero kung makakapaghanap ka naman ng magandang position and also magandang angle, ma-nailed mo yung magandang
bokeh effect sa likod na parang shoot sa camera. Pero yun nga lang, kagaya na sinabi ko, hindi ganun ka-perfect. At pagdating naman kapare ko sa kanyang video quality, ay okay na okay naman. Lalo na yung 4K at 30fps kasi may built-in stabilization mode ito dito na kung saan pag inactivate natin, talagang stabilize yung footage. Pero meron pa rin mga wobble effect pa rin tayo makikita kasi shoot pa rin naman ito sa phone na handheld. Kung meron siguro tayong gimbal, mas ma-okay at stabilize yung tingnan. Yun nga lang, kapag nag-shoot tayo ng 4K at 60fps, kahit ito yung bagong update or dinagdag, wala po itong stabilization. At kung makikita nyo naman dyan kapare ko yung ating sample quality, mas okay na mag-shoot kayo dito ng 4K at 30fps kasi yung 4K at 60 ay napakagulo at napaka-disalign. Hindi talaga siya stable mga kapare ko. As in, ang pangit yung tingnan kung ako yung tatanungin ninyo. So hindi siya ganun ka-stable kaya parang add-ons na lang siguro to, in-update na lang siguro ng Aiko to pero hindi nila nilagyan ng built-in stabilization, which is sad dahil maganda talaga yung 4K at 30fps niya. Pagdating naman sa selfie camera nito mga kapare ko ay maganda din. Lalo na kung maganda yung model mo. Joke lang. Maganda yung binibigay na enhancement nito mga kapare ko pagdating dito sa ating selfie camera dahil hindi ganun kaluto yung ating kulay pero meron pa rin konting enhancement na to the point na masyadong magiging maputi yung kulay mo or yung color tone ng balat mo masyadong magiging mas maputi unlike dun sa kulay mo talaga. Which is para sa ibang mga user is pabor to dahil nga kapag after mo mag-selfie, ipopost mo na lang yan sa social media, my day mo na lang yan, etc. Okay na yon. Okay, pagdating naman sa video quality nito, kagaya ng sinabi ko, 1080p at 30fps, usually okay naman yung kanyang video quality. Maganda naman tingnan. Yun nga lang, medyo disappointed ako dahil nga hindi pa nila to ginawang 4K at 30fps. Wala nga din pala tong built-in stabilization pagdating sa kanyang front cam. Kaya, yeah, mag-video tayo dito ng medyo maalog-alog talaga. Pero okay naman yung kanyang quality endpoint. Okay, usapang verdict tayo about dito sa Aiko Z8. Usually mga kapare ko, maganda talaga tong device na to. Yun nga lang, China ROM po ang Aiko Z8. Ibig sabihin, ang concept pagbili ng mga China ROM, syempre, wala po tayong local warranty at mabibili nyo lang itong mga kapare ko sa Lazada. By the way, ilalagay ko po yung shop na pinagbilhan ko nito dyan sa ating description. And also, meron nga rin pala akong i-recommend the physical store na pwede nyong pagbilhan nito. Ilalagay ko na lang din dyan sa description. Ngayon, kung ako lang yung tatanungin ninyo, para sa value na kayang ibigay ng phone na to, nakita nyo naman, Dimensity 8200, magandang camera, magandang battery, magandang software, and also yung presyo neto, definitely mare-recommend ko tong Aiko Z8. As of now kasi, wala pa ako nakikita mga phone na kayang makatalo sa device na to para sa kanyang gaming capability. Kung other specs lang, kagaya ng pagiging AMOLED display ng ibang device, definitely talong-talo to. Pero pagdating sa kanyang SoC, pagdating sa kanyang performance, pagdating sa kanyang camera, pagdating sa kanyang presyo, tapos ang usapan natin doon. Anyway, kung meron akong hindi mga nasamang information dito at medyo kinakailangan ninyo malaman, itanong nyo lang dyan sa comment section at pag-uusapan natin yan. And also, kung meron kayong mga suggestion or kaya meron kayong mga gustong i-share na information about sa Aiko Z8, kung meron kayo ngayon, i-share nyo na rin yan sa comment section at pag-uusapan natin. Anyway, yun lang. Maraming salamat mga parakoy. Peace out!